Yan ang ilang mga tanim nating gulay sa ating bakuran. Aanihin ko na nga sila at ating iluluto sa ngayon. Ito pang talong. Kasama pa natin sa pakbet. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang talong sa pakbet. Okay, kunin pa natin hagod. Ito lang oh. Yan. Pag sinabing hagod, ito yung bunga ng malunggay. Hindi ko lang kinakain ito sa ibang lugar ng Pilipinas, pero dito sa amin, sa Luzon, kinakain ito. Okay, tayo na magluto ng pinakbet. So habang pinagbabaga nga natin itong apoy natin, linisin mo natin magiging sahog natin para sa kusina. Ang pambansang isda ang ating magiging sahog. Sa luto nating mga Pinoy tulad ng pinakbet, syempre hindi mawawala ang tinatawag na sahog. Ano nga ba ang sahog? Ito yung isinasama natin sa lutuin nating gulay na kung saan maaari nating iihaw, ipirito o ugisa na rin, na kung saan nagbibigay ng lasa o aroma sa nilulutungan nating gulay tulad ng pakbet. So, importante makapasok yung asin dun sa pinaka-loob para lumasa. Foil natin. Gagamit niya ako ng foil sa aking pag-ihaw sapagkat hindi naman uling o charcoal ang aking ginamit. Ito ay mga piraso lamang o chunk of woods na kung saan aking pinabaga at naglalagablab, kaya iwasan nating masunog o mag-uling ang ating inihaw na bangus. Okay, may uling na. Ayos. Oh. Ngayon naman ay ihahanda natin lahat ng mga sangkap na gulay sa ating putahing pinakbet. By the way, magkalinawan muna tayo. Ano nga ba ang version ng iyong pinakbet? Para sa akin, we can mix and match everything. Ang binabanggit ko yung gulay. Kaya nga nang nasa bahay kubo, eka nga, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. O diba? So, everything is set and ready. Tayo na magluto ng ating pinakaunang putahe sa ating YouTube channel, One Yard. Ito na nga sila at isa-isahin natin muli ang mga sangkap. Bawang at sibuyas, ampalaya, kamote, hagod, kamatis, siling panigang, talong, at ang ating seasoning, lalong-lalo na ang bagoong. Konting trivia muna tayo sa pagluluto ng pakbet. Well, sa aking pagkakalam, may dalawang paraan ng pagluto nga nito. Ang inabraw na kung saan parang nilalaga mo lang siya sa bagoong na pinakuluan mo sabay-sabay ang mga sangkap nito, mga gulay, hanggang sa maluto ito. At ang isa pang pamaraan ay ang ginagawa natin ngayon, na kung saan gumamit tayo ng mantika upang igisa nga ang bawang at sibuyas
ang bagoong o yung halubaybay na kung tawagin sa Tagalog. At yung kamatis na yan, isunod na natin. Ops, may nakalimutan ka, no? Anak ng kamote. Isawag natin, parang wala yata sa presentation. Nalimutan ko na. Ayan, yan na siya. Mainit-init pa. Tayantang na siya actually. Actually, nawala na yung bagay nyo. Kailangan natin ng... Oops! It's hot. Okay, lagyan natin sahog. Nilimutan pa star ng ating pakbit Ayan, at una kong itinalbog ang kamote kaysa sa iba pang sangkap tulad ng talong. Siguro kung inuna ko yung talong, malulusak sa palagay nyo. Para bang may kulong sa ingredients ko, sa mga sangkap ko. Wala yatang dahon-dahon, pero mayroon yatang dahon-dahon sa ating backyard. Kuhan natin. Habang hinihintay natin na lumambot yung kamote, dahil matigas yun nga inuna natin. Sige nga, mag-quiz tayo. Sa inyong palagay, ano ang susunod kong ilalagay na sangkap ng pakbet? So, sa pagluluto nga ng gulay, inuuna natin yung matitigas, papalambot o yung pinaka malambot na sangkap na ating niluluto. Yun, there you go. So ito yung talinum nga. Maraming tawag dyan sa ibang lugar. Iba sabi talilo o ano pa man. So please comment kung ano tawag sa inyong lugar ng gulay na to. Itong green leafy vegetables. Yan. Ops, rabi-rabi rin ako natin. Balik natin yung ating niluluto. Nako, mukhang nanunuyo-nuyo na yata. Baka manikit yung ginigisa ko na to. Ayan, konting tubig lang. Habang hinihintay nating lumambot ang hagod at ang kamote, eto, i-stylean mo natin ang hinihiwa nating mga talong. Ayan, malambot na. Tignan natin sunod yung talong. Ooh! Green na green yung hagod. Konti pa. Bago natin ilagay talong. Malapit na maluto. Ayan, at pagsasabay-sabayin ko na rin ang mga natira pang mga sangkap sa ating pinakpit na putahe tulad ng talong na yan, ang palaya at ang sili. Ayan, konting biling-biling lamang at hindi halo sapagkat nadurog na yate ating sahog na bangos. Marahan lamang ang pagbibiling. Okay, and this is it. The most interesting part of our cooking show. Tasting. Tingnan muna natin ha. Parang ngayon ako nakapagluto ng ganito kasarap ah. Good. Siyempre, pinakahuli na yung green leafy vegetable natin. Medyo nadurog-durog na. Okay.
Then, tikim tayo ng hagod. Tikman natin hagod. Ba't tinawag to hagod? Kasi ang pagkain nito ay talagang literally hinahagod mo ng ngipin yung hagod, yung bunga ng malunggay. Ganyan siya. Okay. Sarap. Good. Like I always say, don't forget to subscribe to this channel, One Yard. At dito na nagtatapos ang ating cooking show, Pinakbet, paboritong pagkain ng mga Pilipino. Bye! 2 minutes pa.